Kabalikan o kaibigan, maaasahan kailanman di iyong malalapitan. Pag-usapan natin yan. Hong Hong, Hong Hong, Hong Hong, Hong Hong. Isang mapagpalang araw ng linggo, narito na naman po muli ang Warm Heart, ang programang handog ng Radyo Pilipinas World Service na nakasentro sa mental health awareness and education. Kami pa rin po ang inyong kasama sa programa. Ito po si Bea Gaza de Guzman. At ako naman si Steph Vicente. At para sa espesyal na edisyon ng Warm Heart ngayong huling linggo ng Oktubre taong 2025, tampok natin sa programa ang paksang angkop sa pagdiriwang ng buwan ng Banal na Santo Rosario o Month of the Holy Rosary dito sa Pilipinas. Mayroong bagong inilathalang international study kung saan napag-alamang ang pagdarasal ng Catholic Rosary o Banal na Santo Rosario para sa mga mananampalatayang Katoliko ay naghatid ng benepisyo sa kalusugang pangkaisipan. Tampok ang pag-aaral na ito sa Journal of Religion and Health at sinaliksik ng lead researcher na si Father Luis Oviedo ng Pontifical University Antonianum sa Roma. Sa survey ng 361 practicing Catholics sa mga bansang Italy, Poland at Spain, ilang mga respondent ang nagsabing regular silang nagdarasal ng Banal na Santo Rosario. Ayon sa mga kalahok sa pag-aaral, nakakuha sila sa pagdarasal ng Banal na Santo Rosario ng mas mabuting emotional well-being, dagdag na kakayahan sa pagmamalasakit at pakikiramay o empathy at mas mababang spiritual anxiety. Ayan, so napakaraming benefits po pala sa mental wellness ng isang tao nito pong pagdarasal ng Banal na Santo Rosario. Pero ano nga ba ang kasaysayan ng pagdarasal ng Banal na Santo Rosario at paano ba ito nakarating sa mga mananampalatayang Pilipino? Narito ang pagbabahagi ng kasaysayan ng mananalaysay o historiador na si Sir Danilo Lumabas. Way back Middle Ages or the medieval period, nagsimula ng gumamit ng mga beads ang mga sinaunang Katoliko noon, ang mga monks at mga laiko noon, pero hindi pa nila ito tinatawag ng mga na rosary or the rosarium itself. They usually call this as paternoster, from the paternoster, the Latin word for our Father. Ngayon, yung rosary na alam na natin ngayon na ginagamit natin ngayon probably evolved between 12th to 15th century. So, in this nung paggamit ngayon ng mga psalms o ng iba't ibang mga prayers, eventually nagsettle ngayon sila sa paggamit ng Our Fathers and Hail Marys or the Ave Marias na dinadasal kasabay ng paggamit nga nitong mga rosary nitong mga beads na ito. Sa paglipas ng panahon, nakilala na ngayon to bilang rosary or the rosarium, or we call it as the Rose Garden. Ngayon, mas lalo itong lumakas because of two particular instances. First, ay dahil sa mga naging works ni Saint Dominic, ni Santo Domingo de Guzman, the founder ng Order of the Preachers o ng mga Dominicans. Kasi sa pamagitan kasi ni Saint Dominic at ng mga Dominicans ay naipalaganap ng husto ang pagdedebosyon pamimintuho sa Banal na Rosaryo.
mas lalo 'tong lumaganap noong, naganap yung tinatawag na Battle of Lepanto. Crucial kasi 'to, crucial 'tong medyo makuwento ko lang saglit yung tungkol dun sa naganap na Battle of Lepanto kasi, ah, sa kasaysayan ng daigdig noon, noong nagsimula ng mapasailalim sa kontrol ng mga Turkong Muslim ang Constantinople o yung sa Turkey ngayon, way back 1453, nanganganib na noon na mapasakamay sa mapasakamay ng mga Muslim ang malaking bahagi ng Europe sa kanilang kontrol. Kaya nung nakuha nila ang Constantinople at ang malaking bahagi ng Turkey, medyo nanganib ang Greece, nanganib ang mga Balkans, nanganib ang Eastern Europe noon na mapunta sa kamay ng mga Muslim. Kaya noong taong 1571, nanawagan noon si Pope Pius V na magkaroon ng pagbuo ng isang malaking hukbo upang pangunahan na mapigilan ang pag-advance ng mga Muslim noon papunta sa Europe. Ngayon, nung nagaganap na ngayon tong labanan na ito sa pagitan ng mga Muslim at ng mga Kristiyano, nanawagan noon si Pope Pius V sa lahat ng mga mananampalataya sa Europe na magdasal ng banal na rosaryo at manalangin sa mahal na Birhen na maging matagumpay ang labanan na ito at masagip ang Europe mula sa pananalakay nito. So eventually, as we all know, nagtagumpay ang hukbo ng mga Kristiyano noon, and it happened on October 7, 1571. From 16th to 20th century ay dito na ngayon mahuhubog at mabubuo yung rosaryo na alam natin na may 15 mysteries, na mayroong 10 Hail Marys in every decades, and dinadasal iba't ibang mga mysteries in every decades. Ngayon, mas lalong ma-highlight at mas lalong lalaganap ang pagdarasal ng Banal na Rosaryo noong 1917, noong nagpakita ang mahal na Birheng Maria sa 3 bata sa Fatima, Portugal. Ngayon, noong 2002, ah, noong nung dineclare ni Pope John Paul II doon, ngayon ay Saint John Paul II, ang taong 2022 bilang taon ng Banal na Rosaryo, ipinakilala niya sa pamagitan ng kanyang encyclical na Rosarium Virginis Mariae ang luminous mysteries o mga misteryo ng liwanag na maaari nating maisama sa pagdarasal o paggamit sa pagme-meditate ng Banal na Rosaryo. It was Dominicans o mga Dominican priest, the OP, ang siya naging responsable sa pagpapalaganap ng debosyon noon sa Banal na Rosaryo mula na dumating sila dito sa bansa natin way back 1587. Dahil sila yung primary promoters ng Banal na Rosaryo, nung nakarating sila dito sa Pilipinas, nagkaroon sila ng mga iba't ibang mga mission stations. May mga iba't ibang mga lugar dito sa Pilipinas na napasailalim sa kanilang pangangalaga. So, naging malaking tulong ang mga bagay na ito. Una, yung ginawang efforts ng mga Dominicans, and eventually, nga sa kasalukuyang panahon ngayong 20th century, ang mga tinatawag nating mga Black Rosary movements. Actually, marami pang ibang mga samahan na nabuo ng layunin ay may palaganap din ang pagdarasal ng Banal na Rosaryo. Sayan ng pagdarasal ng Santo Rosario sa mga mananampalatayang Katoliko sa buong mundo. Mayroong sariling kwento ang mga Pilipino kung paanong ginamit ang Santo Rosario bilang instrumento sa pagwawagi sa kanilang mga laban. Noong People Power 1, mga madre hawak ang kanilang mga Santo Rosario habang nagdarasal ang humarap sa mga sundalo at tangke upang mapagwagian ang diktatorya. At nakaukit ito sa ating kasaysayan. At syempre, higit sa salaysay ng nakaraan, ay hinggil sa pagdarasal ng Santo Rosario, makamit yung kapayapaan sa lipunan, ay ang papel nito sa kasalukuyan sa pagkamit ng kapayapaan naman sa isipan. Ayon kay Catholic Bishops Conference of the Philippines Director at Catholic Media Network President at CEO, Father Francis Lucas, hindi na lamang digmaan
korupsyon, kagutuman at pagkasira ng kalikasan ang sakit ng mundo. Nariyan ang depresyon, kalungkutan at social isolation. So yun nga ang nakikita natin sa panahon ngayon, halimbawa, hindi lang ito na. Ang batay rin sa research is the world disease, social disease. Ano yun? Nung binabasa ko ngayon, tsaka nire-research ko, nagtatanong ako, ay tama. More than 30% of the total population of the world is infected by this disease. 50% plus ang Brazil, ang US, at iba-iba pang bansa. Hindi ko memorized eh. So, ang Philippines, wala akong makita kasi may nagsabi, ay nako father naman, nagtaka ka pa. Ang mga survey naman sa Pilipinas, ang mga research sa Pilipinas, hindi totoo yan. Palpak yan. Kaya siyempre, siguro walang naglalagay sa international press. But anyway, mabalik ako doon. Ano yung disease, social disease? Loneliness. Hindi lang matatanda yan gaya nung araw, ha? Ang dami sa teenager ngayon, lonely. Pag nalo-lonely, hanap ng jowa. Pag iniwan ng jowa, another jowa, di lalo na lonely. Palit ng palit ng palit. Ano gagawin natin dyan? Ihinto ka na naman. Tapos nalo-lonely ka na naman, maghahanap ka na naman. So, sabi ko, naging parang plague eh. Imagine 50% of the total population of the US of A. Kaya ang ginawa ng Director General nila ng Health, naglagay ng special group para harapin lang yung problemang yan. Brazil, ganun din, 50% rin. Ang laki-laki ng Brazil, di ba? The biggest in Latin America, south of the US of A. Kaya nga, napakahalaga talaga dito, nung panahon ng pananahimik, hindi lang yung magme-meditate ka, tatahimik ka lang, hindi. I'll give an example. Okay? So, halimbawa, ikaw ay lumubog sa Kumunoy. You know what Kumunoy is? Kumunoy. Yung parang lupa, pero magsisink ka. Yung sinkhole. Pero yung dahan-dahan yun, hindi kayo ng sinkhole na malalaki, sinkhole na malalaki. I just forgot the term in English, pero sa atin, Kumunoy. Ganun ang loneliness, ganun ang depression. You cannot do it alone. Kahit mag-isip, mag-meditate ka na mag-meditate, okay yun. Kasi hindi agad masisira ka. Kasi tumahimik ka na, nag-reflect ka. But that is not enough. Because the more you move, the deeper you go. So what do you need? You need somebody with a stick on a stable ground so that person can lift you. Yun ang sikreto. Pag yung meditation, halimbawa yung rosary, okay, habang nag-meditate ka, nagpe-pray ka rin sa Diyos. Because you get a connectivity. Parang buhay na naman yung wifi mo, yung connection mo sa Diyos. Kasi pag walang connection, hindi mo makita. The more you move, the more you sink. So you need somebody on a stable ground to lift you up. And that's the start of you being healed. Slowly. Kasi meron kang connectivity to somebody more powerful, more loving, more pure than yourself. And then, makikita mo na ang mga pangyayari mo sa buhay. Ano ba ang mayroon sa pagdarasal ng banal na Santo Rosario kung kaya't sinasabi sa pag-aaral na mayroon itong benepisyo sa kalusugang pangkaisipan? Ito naman ang paliwanag ng psychologist na si Doktora Camille Garcia. Siguro para sabihin natin, una-una siyempre pag sinabi mo ang pagdarasal, malaking factor 'yon para makatulong sa isang tao na nakakaranas ng anxiety or depression, yung mga ganong klaseng mental health issues. What more kung sasabihin mo na ikaw ay gumagamit ng Holy Rosary or Santo Rosario sa pagdarasal.
Kasi may mga, even yung mga sabihin natin na hindi Catholics, merong certain mantra na pag inuulit mo ng paulit-ulit ang mga salita or yung mga pagdadasal na ganyan, nagiging epektibo siya para ikaw ay kumalma o kaya naman may bigyan ng pagkakataon na yung mawala yung feeling na hindi ka nag-iisa. Yung ganon. So, kung tayo, ang Santo Rosario, merong, di ba, for every mystery, di ba, 10 ng 10 yun. So, 50 times mong sasabihin na nag-Hail Mary ka. Alam nyo, even sa mga mantra, they say it 108 times. Yun yung traditional 108 times sa kanila. Pero, mga short mantras yun. Pero ito, dahil 50, siguro pag in-equivalent mo, ganun din. And, ang habang tumatagal, dahil kasi paulit-ulit mo siyang dinadasal, ang punto niya is pababain yung stress level mo. Pangalawa, para kumalma ka. And then third is yung sabihin na natin kung sobra yung cortisol level mo, bababa siya kasi ang iniisip mo, focus ka sa pagdadasal. And definitely, sinasabi nga nila sa meditation, pag sa ganyang bagay, kinakailangan mo to focus at least 10 to 20 minutes. Pag nagdadasal ka ng Santo Rosario, pinaka-minimum 12 to 15 minutes yan. So more or less, alam mo na pag after ng 15 minutes, kalmado ka. Merong yung, kasi habang nagsasalita ka, whether yung nasa isip mo lang or parang habang dinadasal mo ng verbally, there's a tendency na yun lang ang focus mo. So malaking factor talaga na nakakatulong siya sa ating mental health. Samantala, ayon naman kay Catholic Bishops Conference of the Philippines Director at Catholic Media Network President at CEO Father Francis Lucas, mayroon pong mga salik ang banal na Santo Rosario na siyang nakapagbibigay ng benepisyo sa mental health. Yun ay research, no? So, ang mga researches, hindi naman iniimbento yan. Yan ay talagang pinag-aaralan. At may mga sample sila, no? Kinukuha, in-interview, at tapos ay ninanamnam nila ang kahulugan. Kung sinabi nila yun, definitely, I will endorse it as true. Bakit? Kasi nga, madalas kong sabihin, pag ikaw ay tunay nagro-rosaryo, hindi ka nagdadasal na binibilisan mo, halimbawa, Our Father who art in heaven, ano na ba? Tapos iba-iba iniisip mo. Kaya napipilitan kang mag-isip at mag-meditate dahil sa pagkatapos mong 5 times yun, dasalin yung mga Hail Mary and Our Father and Glory be, meron ka mga mysteries. Yung mysteries, minimeditate mo yon, iniisip mo yon as if you were in the place when it happened. Kaya dalawang bagay yung mahalaga sa rosaryo, yung as rosary, yung una ay yung mga prayers. Ano ba yung prayers? Our Father. It is the prayer that Jesus Christ taught us how to pray. Kaya iba't iba yung bahagi ng Our Father. So pangalawa, yung Hail Mary ay patungkol sa kanyang ina. At alam naman nating lahat ng mga nanay occupies a special place in the heart of humans, lalo na sa kanyang anak. So yun ang pangalawa, no, yung prayers. Ando din yung pagpupuri sa Diyos Ama, Diyos Anak, at Espiritu Santo. Pero yung pangalawang mahalaga din dyan sa rosary, the mysteries are the words of God. Kaya lang nilalagyan mo nung narrative yun. Lahat ng yugto ng buhay ni Kristo ay ginawang mysteries of the rosary. So yun nakita kong katotohanan nung sinabi sa survey, because you are forced to be quiet, you're forced to reflect, you have an opportunity, meron kang pagkakataon na makaniig mo ang Diyos at ang ating mahal na ina. At meron din nga
yung mga mysteries na ito yung mga pagbasa, ito yung salita ng Diyos na maaring makapukaw sa ating damdamin. So yung dalawang yon ang nakikita kong sagot dyan sa nagawang survey. Meron ngang lumapit sa akin na gusto mag-suicide. Alam mo, pag may lumapit sa'yo gusto mag-suicide, may pag-asa yun. Kasi pag nag-suicide nila, hindi lumapit sa'yo, tapos na boxing. So, alam mo, ang ina-advise ko lang palagi, yung deep prayer. Ka-guide ko kayo, I'll pray for you. O pagkatapos niya mag-iiyak, o nakakahinga na yon. Minsan chat mo. Kaya lang pag nakipag-chat sa'yo, mag-ingat ka rin kasi very, very demanding yung mga batang yan. Halimbawa, ang daming tinatanong, may inis ka na rin after 2 days. Tapos at the end sasabihin, Father, thank you very much. At least you are willing to listen to my foolishness. I know that you know all the answers. Pero nagtitiis ka para pakinggan ako, no? And for me, that is wonderful. See that? Kasi nga, pag, pag hindi sila na-form, lalo sa prayer, sa silencing, at pakita mo yung you really, truly care for them, na mangyari. Lalala yan, mahirap nang i-pick up. Pag lumala ang isang trauma na isang bata, ang hirap i-pick up niyan. Kasi halimbawa, may trauma na, dadalhin mo sa psychologist, hindi magsasalita yan. Ay, there's nothing wrong with me. Ano gagawin mo kung magulang ka? Magwawala doon, hindi susunod sa'yo. Ganyan. Ano dadalhin mo? Papakulong mo? Hindi mo ni kaya pakulong. See? Kaya nga maganda yung tanong mo, how do we bring them into prayer? We have to form the youth as a habit to pray. Wala kasing may iwan sa kanila kundi prayer at saka yung kanilang faith. Saan hahawak? Sa sitwasyon? Maggagawa ka ng mga pamamaraan? Oy, nako. Lalo magkakawasak ka sa buhay mo. So that's how I see it. And Rosary is very miraculous. Ang dami ng example niyan in history. And it has changed history itself. Kapangyarihan ng pagdarasal ng banal na Santo Rosario ay pinalalakas ng pagkakaisa. Kung sa social na aspekto ay kailangan natin ng suporta ng ibang tao, sa espiritualidad din kailangan natin ang sandigan sa pananampalataya. Isa sa malinaw na paglalarawan nito ang healing prayers sa pamagitan ng mga prayer warrior. May mga grupo na hindi ko ba inutusan na halimbawa may big event. Ang ginagawa nila, nag-grupo-grupo sila and every day, they pray the rosary as a group para daw sa pagpapagaling ng mga may sakit, sa mga intention nila, di ba? Pero ang pinakagusto ko, yung sinasabi nilang, napapalapit ako sa Diyos. Hindi sa pagdadasal dahil sa kahit sa patalim kumakapit. Mali yun. Kasi masusugatan ka pag humawak ka sa patalim. Hindi. Hindi patalim yung rosaryo. Patalim yun sa demonyo. Pero hindi sa atin. Yun nga, ang pagdadasal ng rosaryo ay hindi lang para sa paghiling. Kung hindi para rin sa sarili mo. Saan ka ba lalapit kundi sa Diyos? Kasi nga, ang stress ngayon ay lahat tayo tinatamaan eh. Dahil ang daigdig ngayon masyadong masalimuot. Sabi ko nga, mayroong poly-crisis ang daigdig. Ang krisis ngayon, hindi na iisa gera, climate change, hindi. Nagkasama-sama. It's like weaving all the tragedies into one. Ang hirap mong basta harapin. Kaya nga, saan ka pupunta? Ito lang itong earthquake sa Cebu, tsaka sa Davao. Yung mga footages ng mga kumuha ng mga video, either by their CPs, kasi wala namang mga networks dun. Kasi di naman nila alam kung kailan tatama yung bagyo. Alam mo ako minsan naantig ang damdamin sasabihin, Diyos ko, tama na po, hirap na kami, Diyos ko. Ba't ka tumatawag sa Diyos? Ba't di ka tumawag sa mga scientist?
that means we still have faith and trust in God. Na pag wala ka ng masusulingan, God is still there, helping you, loving you. Kaya yung minsan tayo pag natutuliro na utak, ah, ay tayo nagdadasal. Pag tayo in dire straits, nagdadasal. Yun lang nga, ang pagdadasal ay para matuto tayong maging dakila. Hindi lang dasal para humiling, humiling, humiling. Ang hinihingi natin sa Diyos ay healing. Hindi hiling ng hiling. Mabihira naman. Baka mapikon na yung Diyos, sabihin ko, hoy, ano kaya hiling ka ng hiling? Hindi ka nahihiling kasi hiling ka ng hiling. At katulad po ng sinasabi ni Father Francis Lucas, madalas ginagawa nating batayan ng bisa ng pagdarasal ang maganda o positibong kasagutan sa ating mga dasal. Ngunit maituturing ding himala ng dasal ang pagbabago ng pagkatao, ang pagpapakadakila at pagpapalakas sa pananampalataya. Naniniwala din dito ang psychologist na si Doktora Camille Garcia. Okay. Siguro sa sobrang tagal namin dito dahil meron kami psychiatric facility, malaking factor sa amin kasi ang healing prayer. Hindi ko sinasabi na baka sabihin iba porque advocacy ako to because I have been an advocate of Saint Dimpna. And si Saint Dimpna, napakalimitado ng mga taong nakakakilala kay Saint Dimpna bilang patron saint against depression and nervous breakdown. So, pag yung sinasabi nila, ay, meron po palang ganun. Parang ang sa akin, bakit hindi nyo kasi subukan? Ang hirap para encourage yung iba. Pero ang sinasabi ko, unang-una, kukonti nakakilala kay Saint Dimpna. Pangalawa, pag sinabi mong malay mo, no? Dahil kasi walang nagdadasal kay Saint Dimpna doon sa lugar nyo. Biglang may nadinig na dyan sa street nyo, may nagdasal kay Saint Dimpna, bigla kayong pakikinggan. So parang, ayaw nyo ba no, na nakakaranas kayo na merong nakikinig sa inyong mga dasal? Sa akin palagi, sinasabi ko, when you say na pag nagdadasal ka, huwag mong sasabihin sinasagot ka. Remember, when you pray, and then akala nyo hindi kayo, yung parang napabayaan kayo, hindi. It is an opportunity for you na binigay ng Diyos para mas maging matatag ka. Ang nakikita natin sa pagdadasal, yung resilience. And when you become resilient, naku, lahat yung mga mental health issues na yan na naiisip mo or na bumabagabag sa'yo, makakalimutan mo. Kasi ang iniisip mo, matatag ako, may kakayahan na ako para maging maayos yung buhay ko, lalo na kung marami akong struggles. Alam niyo yung mga pasyente namin, hindi na nga lang siya depressed, pero may mga schizophrenia yan. So talagang yun yung ultimate na mga mental health na disorder. Pag may pinaniniwalaan ka, unang-una kasi if you believe in a being like si God, si Jesus Christ, kung may paniniwala kang ganun, lumalakas or na-strengthen yung faith mo eh. And sometimes yung belief na yun, nakakatulong yun dahil kasi unang-una, ano ba yung pinagdadasal mo? Bakit mo gustong magpatiwakal? Kung yun ay mag-lesen ng stress mo or mabibigyan ka ng pagkakataon na lumakas ang loob mo para sabihin mo sa pamilya mo kung ano yung nangyayaring hindi maganda sa'yo, well and good. Dahil kasi ibig sabihin, dininig ng Diyos kung ano yung gusto mong mangyari. Kasi alam mo, dito sa atin sa Pilipinas, ang daming mga tao na nakakaranas ng depression pero ayaw na lang ipagsabi mismo sa pamilya nila dahil akala nila magiging burden sila. Pero kung sabi ko nga, bakit hindi mo idaan sa panalangin na lakasan ng loob mo para sabihin mo sa pamilya mo na ganito na nangyayari sa'yo, pagod ka na, sana may tutulong sa'yo. Yung words of encouragement coming from your family, friends, or relatives, malaking factor yun to save you. Dahil kasi, pero sinong tumulong sa'yo para magkaroon ng courage? Yung pagdadasal mo, yung paniniwala mo at pananampalataya mo sa Diyos. So malaking factor yun. Siguro kasi Bea, no, malaking factor din sa amin dahil kasi sometimes it's so difficult for us to really know and assess what is happening, is it really insanity or possession? Kaya talagang sa amin malaking factor na nagdadasal kami dahil
parang sinabi mo na ang dami ng gamot na iniinom nitong taong ito, bakit hindi tumatalab? So probably he needs prayer. Kasi itong prayer na to, yun yung makakatulong para malaman natin dun siya magkakaroon ng healing. If you know about Reiki and Reiki ba at saka pranic healing, it entails prayers eh. And the power of the mind na together with your prayer helps a lot in terms of healing. Siguro ako magiging testimonya ako na ang pagdadasal talagang sobrang laking factor para makatulong. Because I just give you a testimony na almost a year ago, my husband talagang feeling ko magiging widow na ako after a week. Alam mo yun? Dahil kasi meron siyang brain abscess and then sabing gano'n na possibility for death, malaking factor talaga yon. Tapos sabi, syempre, napaka-limited yung funds namin. Pwede lang daw, sabi niya, meron daw nagsusurvive kung gamot lang. So I asked my prayer warriors, I asked even, hindi pa nagiging bishop si Bishop Elias ng Diocese of Cubao, may mga talagang nag-prayer brigade sila. All of a sudden, sabi ultimo mismo sinabi ng doktor, hindi namin akalain na gagaling ang asawa mo. So, para sa akin, oo, may gamot, pero napakalaki ng sabihin natin ng factor pagdating sa pananampalataya. And this only, isa lang ito sa mga miracles na talagang kung bakit ako, ganun na lang ka-strengthen yung faith ko kay God. Although, kuminsan umiiyak ako dahil kasi sasabihin ko, parang nanghihina yata ako ng pananampalataya ko, pero I pray. And once I prayed, parang lahat kumakalma. So malaking factor talaga na sinasabi natin in the process of healing, manampalataya ka, manalangin ka. It's not just a simple prayer, manalangin ka. Bagamat mayroong mga patotoo sa bisa ng pagdarasal ng Santo Rosario sa pagkamit ng katatagan sa pagharap sa mga problema sa buhay, lalo na sa mga Katolikong Pinoy, hindi maikakailang kumukonti na rin ang mga marunong magdasal nito, lalo na sa mga kabataan. Siguro sa pagkakataong ito, kasi natutuwa nga ako, alam mo ba, merong mga outpatients kami dito. Sila mismo, pag pumupunta dito, nag-iiwan ng mga envelopes, may lamang Holy Rosary and how to pray the Rosary. So ang ginagawa tuloy namin, kami na tuloy nagdi-distribute. O pag-aralan nito, tuloy, hindi pa kayo marunong, napapaganon na nga ako eh. Tapos, then one time pag Holy Week, dahil kasi ang mga pasyente sanay dito, pag Holy Week, nag-Stations of the Cross. Tapos sabi nila, ano yun? Ha? Ba't hindi nyo alam? Napapagano na talaga ako. Samantalang sabi ko, 20 years back, makikita mo, yung mga estudyante ko noon, talagang well-motivated na, hindi, ito yung Stations of the Cross, gagawa pa sila nung, ay sabi, ma'am, papalitan namin yung bago nating, station ganito, kasi luma na, papalitan. Ngayon, pag titignan mo parang, ba't hindi nyo alam? Yun yung mga sagot ko palagi, ba't hindi nyo alam? Tapos sabi ko, nagsisimba ba kayo? Anong ginagawa niyo sa loob ng simbahan? Yung mga ganun. And then, natuwa ako because last Saturday, I went to pilgrimage in Pampanga to visit yung mga churches doon. I saw a group of mga youth at saka may mga kids na kasama. We are 4 buses dito sa Diocese of sa Immaculate Conception, and then parang it's a part of na parang tinuturuan pa rin talaga, may mga bata pa rin na talagang sana mapalaganap lalo ang katekismo dahil kasi napakahirap. Kahit na sabihin mo ako gusto kong magturo, parang ako nga nile-level up ko na dahil kasi gusto kong talunin yung yung apo ni Dr. Love June Banaag. Kasi yung apo niya na may ASD or autism spectrum disorder, nag-Holy Rosary in Latin. Sabi ko, ako hindi ko kaya. Samantalang siya with ASD, nagagawa niya. Sabi ko, Dr. Love, hindi ako papayag na hindi ko kakayanin yan. Pipilitin ko i-memorize yan kahit matanda na ako.
nabanggit natin kanina, madalas yung mga teenagers o kabataan po ang nagkakaroon po ng depression, anxiety o itong mga mental health conditions. At dito na-establish na rin natin na ang pagdarasal ng banal na Santo Rosario ay nakatutulong para magkaroon ng kaginhawaan sa isipan. Pero paano nga ba natin mapapalakas at mapapalaganap yung pagdarasal ng banal na Santo Rosario sa mga Katolikong Pinoy, lalo na po sa mga kabataan? Ang pagfo-form ng mga kabataan ay dapat nagsisimula sa mga magulang. Kaya lang sa panahon natin ngayon parang napakahirap kasi because of the economy, dalawa na ang nagtatrabaho, naiiwan yung mga bata. Ang sasabihin ng mga magulang, kailan magtrabaho kami? Anong papakain ko sa mga yan? Anong babayaran ko sa tuition? Anong ganito? Pa nagkasakit, lahat yan. Savings, yan. Oh. So, hindi na mismo sila na-form. Kaya nangyayari, nade-deform. At yung kanilang teachers ay yung kanilang barkada na mga deform na. Isa yon. Pangalawa, in my experience, praying has to be a habit like anything else. Naalala ko nga nung ako nasa seminaryo pa. Sabi ko dun sa rektor, stricto nung araw ha, nung panahon ko. Biro mo gigising kami alas 4. Mga alas 5 nagdadasal na kami. Ang haba, may misa pa. Tapos magdadasal kami ulit. Tapos bago kumain, dasal na naman. Tapos may rosaryo sa hapon. Another dasal. Siguro puro na lang kami dasal ng dasal. Sabi ko doon sa rector namin, kasi matanong ako eh. Ako, Father, why we need to do this? Just teach us to pray, we'll pray, and that's it. When I become a priest, I'll continue my prayers. Alam mo sagot niya? Oh my boy. Yeah, what? If you don't begin now, when you become a priest, you'll be so busy, the more you will pray less. It has to become a habit. And habits are either good or bad. So start now. That's why we're disciplining you. Kasi nga, pagbabalik kami yung salitang discipline, pareho rin yung ugat no ng disciple. And disciples, meron kang junta directiva. Meron kang guidelines sa the disciples. There are things that you have to do because if not, you're not qualified to become a disciple. Like the disciple of Jesus. So one of which is pray. So nakita po natin sa bahagi po ng pahayag ni Father Francis Lucas na talagang parte po ng buhay ng mga Pilipino ang pagdarasal at nakatutulong nga ito sa kung paano harapin ng mga Pilipino ang mga hamon sa buhay. At nagbibigay nga ito, isang benepisyo nito, nakakapagbigay siya ng kapayapaan sa isipan dahil marami po ngayon ang nakararanas ng spiritual anxiety. Syempre, nariyan na rin po yung ating mga mental health condition kagaya ng depression at yung sinabi kanina ni Dr. Camille, even po yung mga mayroong schizophrenia. Pero ibabahagi muna sana namin ni Steph ito sa inyo kasi nitong linggo lamang kung makikita nyo po sa mga balita ay meron pong isinagawa ang Social Weather Station, so SWS survey noong September 24 hanggang September 30 ngayong taon. At dito po sa survey na ito, ipinapakita na marami po sa mga Pilipino ang nakaka-cope sa kanilang pang-araw-araw na buhay at pang-araw-araw na pressure sa pamamagitan po ng mataimtim na pagdarasal. So, akmang-akma po itong survey na ito dito sa ating pinag-uusapan sa Warm Heart,
na isang mental health awareness and education program at nagbabahagi tayo ng isang patunay na ang pagdarasal ng Santo Rosario ay nakatutulong po sa ating mental wellness. So, ito po, i-share na namin ni Steph itong survey na ito. Ayon nga dito sa Social Weather Station survey na sinagot po ito ng 1,500 mga adult respondent nationwide. At 16% daw po ang nagsabi na nakatutulong po yung pagdarasal kung paano sila makakope sa stress. 14% naman po ang nagsasabing pahinga o pagtulog yung nakatutulong sa kanila. At meron pa pong mga ibang pamamaraan ng pag-cope. Yan, sabi dito, thinking positively, 7%. Pag-focus sa trabaho at pag-aaral, 6%. Pagbibigay ng oras para makabanding ang pamilya at pag-ehersisyo, 5%. At meron din pong iba pang mga aktibidad kagaya ng social activities, paglalaro ng games, bisita sa mga kaibigan, panonood ng telebisyon, at pagkain ng paborito mong pagkain o pakikinig sa musika. Yan po, ang mga sumagot dyan, 4%. Yung pamamaraan nila kung paano makahandle ng stress. Pero kung mapapansin natin, 16%, napakataas pong porsyento ang pagdarasal. At sabi dito, sa Social Weather Station survey na ito, mga kababaihan po ang mas marami na umaasa o nagre-rely sa prayer para ma-manage yung kanilang stress. So, nakakatuwa po ito. And dito po sa mga survey na ito, sinasabi na ang dominant response, kasi syempre kailangan ipakita natin na yung survey na banggit kanina ni Father Francis Lucas, na kaya daw hindi sinasite yung mga surveys ng depression dahil hindi daw reliable. So, siguro ito na nga yung ating survey just in time, no? Para i-share sa ating mga tagapakinig at tagapanood sa Warm Heart. Yung Social Weather Station survey na nagsasabing ang prayer po ay nakatutulong sa kanilang mental well-being or mayroon pong benepisyo sa mental health. Ang dominant response po ay sa Balance Luzon, which is 19%. Ang Metro Manila po, 16%. At 15% naman po ang mga sagot galing sa Visayas. Ang Mindanao po ay 19%. So, yun po yung basis ng ating social weather stations at akmang-akma po dito sa ating topic for today. Mananatiling mahalagang bahagi ng buhay ng mga Katolikong Pinoy ang pagdadasal ng banal na Santo Rosario. Dahil sa gitna ng magulong mundo, marami ang naghahanap ng hinahon. Tandaan na ang paghinto ay hindi ang wagas o ang wakas, bagkus ay pahinga. At syempre po ay sa paghinga, tayo ay nakakahanap ng katatagan upang magpatuloy. At sa dasal, katulad po ng mga nabanggit natin kanina, tayo'y taimtim na nagpapalakas ng pananampalataya. At sa pananampalataya, tayo'y humuhugot ng kahulugan at dahilan para mabuhay. Para sa espesyal na episode ng Warm Heart, handog ng Radyo Pilipinas World Service sa pagdiriwang ng buwan ng banal na Santo Rosario ngayong Oktubre, nais po naming magpasalamat sa aming mga naging katuwang sa produksyon. Kina Milo Jonella at Susan Naison sa ating Master Control, kina Justin Osias at Hiro Lucero sa ating Warcast, sa ating mga OJT mula sa Technological Institute of the Philippines na sina John Wilfred Curimo at Adrian Mark Gregorio, kay Leo Magpayo sa ating production side at sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Ito po si Bea Gaza de Guzman.
Ako naman si Steph Vicente at ito ang Payapang Isip sa Banal na Santo Rosario.